Ni isang kusing ng pera ko ay hindi mo makikita. Wala, sigaw ni Miguel, na may kalupitang nanlamig ang aking dugo hanggang sa kaibuturan. Kakauwi lang namin mula sa libing ng aking asawa at nagbago na ng tuluyan ang aking anak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman na hindi ko pa nakita sa kanya noon, tila isang demonyo ang sumapi sa kanyang kaluluwa. Ang 10 bilyong piso ay akin na ngayon, Itay. Patuloy niya, iwinawagayway ang mga papeles ng testamento sa harap ng aking mukha na parang bandila ng tagumpay. Lahat ay akin at wala ka ng silbi rito. Mas mababa ka pa sa wala. 12 oras lang. 12 oras pa lang ang nakalipas mula nang inilibing namin ang pag-ibig ng aking buhay sa sementeryo ng La Loma. At ang aking sariling anak, laman ng aking laman, ay pinapaalis ako sa mansyon na pinagsamahan naming itayo sa loob ng 40 taon ng aming kasal. Ang bahay na ito kung saan ang bawat sulok ay nagtatago ng alaala. Bawat silid ay naglalaman ng isang kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Miguel, pakiusap, bulong ko, suot pa rin ang itim na sweet ng libing na ang mukha ay tigib ng mga luhang patuloy na umaagos. Inilibing lang natin ang iyong ina. Paano ka nagiging ganyan kalupit? Nasaan ang anak na pinalaki ko? Nasaan ang batang umiiyak sa aking mga bisig kapag nananaginip siya ng masama? Malupit? Tumawa siya ng may paghamak na hindi ko pa narinig sa kanyang boses. Alam mo ba kung ano ang malupit, Itay? Ang nabuhay ka sa lahat ng tao na ito bilang isang parasito sa pera ni inay. Ngunit tapos na ang mga araw na iyon. Ang bahay na ito ay akin, ang pera ay akin, ang mga ari-arian ay akin, at wala ka ng iba kundi isang matandang walang silbi na hindi man lang nagtrabaho ng isang araw sa kanyang buhay. Umubo ng may pagkaatubili si Attorney Ramon Soriano mula sa sulok ng sala. Siya ang bumasa ng testamento kaninang umaga sa kanyang opisina sa sentro ng Maynila na nagkukumpirma na ang aking asawang si Elena ay iniwan ng lahat ng kanyang kayamanan sa aming nag-iisang anak. Ngunit may isang bagay sa kanyang madidilim na mata ang nagsasabi sa akin na may higit pa sa nakikita. Isang kislap ng kaalaman, isang lihim na ibinahagi na hindi pa niya maaaring ihayag. May 24 oras ka para umalis sa bahay ko, deklara ni Miguel, naglalakad sa sala na parang isang kastilang mananakop na naglalakbay sa mga bagong lupain. At huwag kang maglakas loob na gambalain ulit ako, hindi ka na responsibilidad ko. Sa loob ng 40 taon, nabuhay ka sa pera ni inay bilang isang mantenido, ngunit ngayon ay matututunan mo kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagtatrabaho. Makikilala mo kung ano ang kumita ng tinapay sa pawis ng iyong noo. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi sa takot, kundi sa matinding galit na lumalaki na parang apoy sa aking dibdib. Ito ang batang binuhat ko sa aking bisig nang siya ay lagnatin, na tinuruan kong magbisikleta sa Luneta Park, na inaliw ko sa bawat bangungot, sa bawat pagkadapa sa buhay. Ang parehong bata na laging nagsasabi sa akin na ako ang kanyang bayani, na kapag malaki na siya, ay gusto niyang maging katulad ng kanyang tatay. Hindi mo ba binasa ng buo ang testamento? Bulong bigla ni Attorney Ramon na may malalim na boses at may isang bagay sa kanyang tono ang nagpatigil kay Miguel nang bigla sa gitna ng sala. Ang kanyang mga hakbang ay umalingaw-ngaw sa matinding katahimikan na sumunod. Anong ibig mong sabihin doon, Doktor? Hamon ng aking anak. Ngunit sa unang pagkakataon mula nang basahin ang testamento, nakita ko ang isang kislap ng kawalan ng katiyakan na dumaan sa kanyang mga mata, isang anino ng pagdududa na nagtatabing sa kanyang tagumpay. Nagpalitan ng makabuluhang tingin sa akin si Attorney Ramon at alam kong eksakto kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam ko ang lihim na maingat na itinago ni Elena. Isang halos hindi napansing ngiti ang sumilay sa aking labi habang pinagmamasdan ko kung paano nagsisimulang mamutla ang kulay kayumangging mukha ni Miguel. Wala namang importante sa ngayon, kalmadong sagot ng abogado. Ngunit ang kanyang halos hindi napansing ang ngiti ay nagsasabi ng kabaligtaran. Sa palagay ko, malalaman mo rin sa tamang panahon, binata. Lumapit sa akin si Miguel na may agresibong hakbang
Ang kanyang mamahaling Italianong sapatos ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig na personal na pinili ni Elena 20 taon na ang nakalipas. Wala akong pakialam sa sinasabi ng pesting papel na iyon. Ang pera ay akin sa batas. Ang bahay na ito ay akin at aalis ka ngayon dito. Ayokong makita ka ng kahit isang minuto pa sa ilalim ng bubong na ito. Itinulak niya ako patungo sa pintuan ng pasukan ng napakalakas kaya halos mawalan ako ng balanse at matumba sa hagdan ng pasukan. Tanging ang kamay ni Atinon Ramon na mabilis na gumalaw upang hawakan ako ang pumigil sa akin na bumagsak sa lupa. Alam mo ba kung ano pa? Matanda? Ayoko ring makita ka sa anumang libing, sa anumang pagtitipon ng pamilya, sa anumang sosyal na kaganapan. Para sa akin mula sa sandaling ito, patay ka na, kasing patay ni inay. Ang tunog ng mabigat na kolonyal na pinto na humampas ng malakas ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na parang putok ng baril, na parang huling pagsasara ng isang kabanata ng aking buhay. Nanatili akong nakatayo sa daanan sa ilalim ng bahagyang pag-ulan, tipikal ng tag-ulan sa Maynila, na nagsimula ng bumagsak, pinagmamasdan ang harapan ng bahay kung saan ako naging maligaya sa loob ng 4 na dekada. Ang mga French na bintana na pinagsamahan naming pinili ni Elena sa isang biyahe sa Paris, ang hardin na pinagtamnan namin ng aming sariling mga kamay, puno ng mga sampagita at rosas na mahal niya, ang mga alaala na ngayon ay naging malamig na abo. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa aking lumang sasakyan na nakaparada sa kalye. Nararamdaman ang bawat hakbang na parang may mabibigat na bato sa aking sapatos. Ang aking itim na suit mula sa punerarya ay nababasa na ng ulan na lalong lumalakas, ngunit wala akong pakialam. Ang lamig ng ulan ay walang anuman kumpara sa yelo na nararamdaman ko sa aking wasak na puso. Para bang nanigas ang aking kaluluwa sa sandaling iyon. Tumakbo si Atinon Ramon sa likuran ko, tinatakpan ang kanyang sarili ng kanyang jacket mula sa ulan. Don Ricardo, pakiusap, sandali lang, sigaw niya habang papalapit na may dala niyang leather briefcase sa ilalim ng kanyang braso. Kailangan ko kayong kausapin ng madalian. Napakahalaga nito. Hindi kayo maaring umalis ng ganyan. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at nakita ko ang isang bagay na nagpakalma sa akin sa gitna ng kaguluhan. Pagiging kasabwat, lihim na kaalaman, ang parehong ekspresyon na nakita ko ng maraming beses sa mukha ni Elena kapag may pinaplano siya, kapag gumagawa siya ng isa sa kanyang mga napakatalinong diskarte sa negosyo. Ito ba ang tungkol sa iniisip ko? Tanong ko ng mahina, halos pabulong, habang bumabagsak ang ulan sa aming mga mukha. Seryoso siyang tumango na may kabigatan na salungat sa ngiti na ipinakita niya sa loob ng bahay. Ang inyong asawa ay walang katapusang mas matalino kaysa sa maiisip ni Miguel. At kailangan ninyong malaman ang buong katotohanan bago pa mahuli ang lahat. May mga bagay na inihanda si Elena, mga bagay na magpapabago sa lahat. Sumakay ako sa sasakyan kasama si Atinon Ramon at habang dahan-dahan kaming lumalayo sa bahay, nakita ko si Miguel na sumisilip sa pangunahing bintana ng sala. Nagbago ng tuluyan ang kanyang ekspresyon. Hindi na ito ang mapanghamong ngiti ng mananakop. Ito ay isang nag-aalalang, halos natatakot na ekspresyon dahil hindi niya alam kung ano ang malapit niyang matuklasan, dahil hindi niya alam na ang kanyang ina ay mas matalino kaysa sa kanya. Dinala ako ni Atinon Ramon sa kanyang opisina sa sentro ng Maynila sa isang katahimikan na punong-puno ng kahulugan. Sa biyahe sa mga kalsada ng Maynila, ang aking isip ay naglakbay sa pagitan ng kawalang paniwala at isang matinding galit na lumalaki sa aking dibdib, na parang isang sunog na hindi makontrol. 40 taon ng kasal kay Elena, ng pagtatayo ng magkasama hindi lamang ng isang napakalaking kayamanan, kundi ng isang pamilya, isang tahanan, isang pamana. At ngayon ang aking sariling anak, ang aking dugo, ay pinaalis ako na parang isang pulubi, na parang basura na itinatapon sa kalye. Umupo kayo, Ricardo, sabi ni Atinon Ramon sa matatag na boses, pagkapasok pa lang namin sa kanyang eleganteng opisina sa ika-12 palapag. Ang kanyang mga kulay kastanyas na mata ay sumasalamin sa isang halo ng tunay na awa at iba pa,
Isang bagay na tila pag-asa, isang pag-asa na hindi ko pa naglakas loob na maramdaman. Bumagsak ako sa Italianong upuang balat sa harap ng kanyang mesa na gawa sa kahoy ng kaoba. Ang parehong lugar kung saan kami ni Elena ay lumagda sa aming testamento ilang taon na ang nakalipas nang kami ay bata pa, at ang kinabukasan ay tila walang hanggan. Ang mga pader ng opisina ay puno ng mga nakaraang diploma ni Atimen Ramon, mga titulo mula sa prestihiyosong universidad at mga larawan ng pamilya na nagpapakita ng masasayang sandali, na masakit na nagpapaalala sa akin ng lahat ng nawala sa akin sa loob lamang ng ilang oras. Ricardo, mayroong isang napakahalagang bagay na hindi alam ni Miguel, simula ng abogado, habang maingat na binubuksan ang leather briefcase na dinala niya mula sa kotse. Ang inyong asawa, si Elena, ay isang napakahusay na mapagplano, isang napakatalinong stratehista, at alam na alam niya ang ugali ng inyong anak, mas higit pa kaysa sa pagkakakilala ni Miguel sa kanyang sarili. Kinuha ko ang isang puting panyo mula sa aking bulsa at pinunasan ang mga luhang patuloy na umaagos sa aking kulubot na pisngi. Atimen Ramon, pakiusap, nakikiusap ako sa inyo, nawalan na ako ng asawa, ang pag-ibig ng aking buhay. Ngayon ay nawalan na rin ako ng anak. Huwag niyo akong bigyan ng maling pag-asa. Huwag ninyong paglaruan ang damdamin ng isang wasak na matanda. Hindi ito maling pag-asa, Ricardo. Ito ay konkretong legal na katotohanan at nabiberipika. Inilatag niya ang ilang opisyal na dokumento sa mesa, mga dokumento na may mga selyo ng notaryo at mga pirma na agad kong nakilala. Naaalala ba ninyo nang igiit ni Elena na magpulong tayo ng kaming dalawa lang eksaktong 6 na buwan na ang nakalipas nang walang presensya ni Miguel? Dahan-dahan akong tumango, inaalala ang hapong iyon. Si Elena ay napaka-espesipiko, halos misteryoso tungkol sa pulong na iyon. Sinabi niya na mayroon siyang pribado at sensitibong mga bagay na kailangang pag-usapan, mga bagay na para lamang sa aming dalawa bilang mag-asawa, bilang mga kasama sa buhay. Sa espesyal na araw na iyon, ang inyong asawa ay naghanda ng isang lihim na adenda sa opisyal na testamento, isang napaka-espesipiko at detalyadong sugnay na magiging aktibo lamang sa ilalim ng napaka-partikular na mga pangyayari. Itinuro ni Atimen Ramon ang isang talata na nakasulat sa maliliit na letra sa isa sa mga legal na dokumento. Kung si Miguel ay magpapakita ng matinding at hindi makatarungang kalupitan sa inyo, lalo na sa panahon ng banal na yugto ng pagluluksa, ang buong mana ay automatikong babalik sa inyo bilang nag-iisang lehitimong tagapagmana. Tumigil ang aking puso sa isang sandali na tila walang hanggan. Anong sinasabi niyo, Doktor? Sinasabi niyo ba na... Sinasabi ko na alam ng inyong asawa ng may katumpakan kung anong uri ng tao ang inyong anak sa kaibuturan ng kanyang puso, at siniguro niyang protektahan kayo ng maingat. Ngumiti ng bukas si Atimen Ramon sa unang pagkakataon sa buong araw. Isang ngiti na nagpaliwanag sa kanyang mukha. Ang 10 bilyong piso ng buo, ang mansyon, lahat ng ari-arian sa bansa at sa ibang bansa, lahat ng pamumuhunan sa Swiss banks, lahat ay ganap na babalik sa inyo sa legal na paraan. Kung mapapatunayan natin ng may katibayan na natugunan ni Miguel ng eksakto ang mga partikular na kondisyon ng lihim na sugnay. Ang mga luha na dumadaloy sa aking mukha ay ganap na nagbago ng lasa sa sandaling iyon. Hindi na ito mapait na luha ng matinding kalungkutan, kundi ng isang komplikadong emosyon na hindi ko kayang ipaliwanag sa mga salita. Malaking ginhawa marahil o hustisya ng Diyos, o walang hanggang pasasalamat sa aking asawa, na kahit mula sa kabila ng libingan ay patuloy akong pinoprotektahan tulad ng lagi niyang ginagawa. At paano natin ito mapapatunayan sa legal na paraan? Tanong ko na may nanginginig na boses, kumakapit sa mesa. Paano natin ipapakita sa isang hukom na naging malupit si Miguel? Kinuha ni Atimen Ramon ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng kanyang suit at ipinakita sa akin ng may matagumpay na ekspresyon. Sa maliwanag na screen, malinaw na aktibo ang isang audio recording application na may mga bar na gumagalaw na nagpapahiwatig na nakuna ng tunog. Na-record ko ng buo ang lahat ng usapan kaninang hapon sa bahay. Bawat malupit na salita na lumabas sa kanyang bibig
Bawat kasuklam-suklam na insulto, bawat kakilakilabot na sandali nang pinaalis niya kayo nang walang awa mula sa bahay kung saan niyo lang pinagluksaan ang inyong asawa, lahat ay naitala ng digital. Ipinatong ko ang aking nanginginig na mga kamay sa aking mukha at umiyak ng walang kontrol. Ngunit ngayon ay umiyak ako ng may matinding pasasalamat kay Elena, ang aking mahal at matalinong Elena, na kahit mula sa malamig na libingan ay patuloy akong inaalagaan, pinoprotektahan, minamahal tulad ng tanging siya lamang ang nakakaalam kung paano gawin sa loob ng kwarta na kahangahangang taon. Ngunit mayroon pa roon, patuloy ni Atina Ramon sa seryosong boses, kumukuha pa ng mga dokumento mula sa kanyang maleta na tila walang katapusan. Ang inyong asawa ay nag-iwan din ng napaka-espesipiko at detalyadong tagubilin kung paano magpatuloy. Kailangan ninyong hayaan si Miguel na maniwala ng matibay na siya ang may ganap na kontrol sa loob ng sapat na panahon. Kailangan ninyong hayaan siyang gumawa ng mga matinding pagkakamali na magpapakita ng kanyang tunay na bulok na ugali sa buong mundo. Tanging sa gayon, kapag naipakita na niya kung sino talaga siya, makapag-aaktibo tayo ng pinal ang sugnay sa harap ng mga awtoridad. Ibig sabihin ba nito ay kailangan kong magpatuloy na magpanggap na ako ay ganap na bangkarote, na kailangan kong umakto bilang isang pulubi? Eksakto iyan, Ricardo. Alam ng inyong asawa ang inyong anak ng mas mahusay kaysa sa sinumang tao sa mundong ito. Alam niyang sigurado na ang ganap na kapangyarihan ay mabilis na magpapasama sa kanya na parang lason at kakailanganin ninyo ng sapat na panahon upang magdesisyon ng malinaw kung talagang gusto ninyong bawiin ang lahat o kung mas gusto ninyong bigyan si Miguel ng huling pagkakataon para sa pagtubos. Isang huling posibilidad na magbago. Bumangon ako ng may kahirapan mula sa upuan at lumakad patungo sa malaking bintana na nakaharap sa pangunahing abenida. Sa labas, ang lungsod ng Maynila ay patuloy sa kanyang normal at magulong ritmo, ganap na walang kamalayan sa Shakespearean na drama na nangyayari sa aming buhay. Naisip ko si Elena kung paano siya laging 3 hakbang na una sa lahat sa pinakakomplikadong negosyo. Tila 3 hakbang din siyang una sa laro ng pagprotekta sa aming wasak na pamilya. Ano ba ang kailangan kong gawin ngayon? Tanong ko nang hindi lumilingon, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na nagsisimulang umilaw sa paglubog ng araw. Pumunta kayo sa isang simpleng hotel sa sentro, isang bagay na diskreto. Umakto kayo sa lahat ng oras na parang nawalan na kayo ng lahat. Ako mismo ang bahala na maingat na subaybayan ang bawat aksyon ni Miguel. Ayon sa tumpak na tagubilin ng inyong asawa, ipapakita niya ang kanyang tunay na bulok na mukha sa lalong madaling panahon. Ilang araw lang yan. At kung hindi niya gagawin, kung talagang nagbago ang kanyang puso, kung ito ay isang pansamantalang reaksyon lamang sa matinding sakit ng pagluluksa. Lumapit sa akin si Atimen Ramon at ipinatong ang isang mapagkalingang kamay sa aking nanginginig na balikat. Ricardo, sa lahat ng paggalang ko sa inyo, alam na alam nating pareho na hindi kailanman mangyayari iyan. Malinaw na ipinakita ni Miguel ngayon kung sino talaga siya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Alam na ito ng inyong asawang si Elena sa loob ng maraming taon at iyon mismo ang dahilan kung bakit niya inihanda ang buong master plan na ito ng napakadetalyado. Kinuha ko ang mga legal na dokumento ng nanginginig ang mga kamay at maingat na inilagay ang mga ito sa loob ng bulsa ng aking basang jacket. Gaano katagal bago matapos ang lahat ng ito? Ang mga lihim na sugnay ay maaaring legal na maaktibo sa anumang oras sa loob ng susunod na 6 na buwan sa kalendaryo. Ngunit partikular na iminungkahi ng inyong asawa na maghintay ng hindi bababa sa 30 buong araw upang obserbahan ang buo at tiyak na pattern ng pag-uugali ni Miguel. Gusto niyang maging ganap na sigurado. Umalis kami sa opisina ng lubusan ng lumubog ang araw sa Maynila at ang mga ilaw sa gabi ay nagpapaliwanag sa mga lansangan. Personal na sinamahan ako ni Atian Ramon sa kanyang itim na Mercedes hanggang sa isang simpleng hotel na matatagpuan sa mikrosentro, isang 2 bituing lugar na hindi ko man lang naisip sa aking dating buhay na puno ng luho, ngunit ngayon ay magiging aking pansamantalang tahanan, ang aking kanlungan sa panahon ng kakaibang pagsubok na ito. Isa pa, napakahalaga, Ricardo,
sabi sa akin ng doktor bago magpaalam sa pintuan ng hotel. Ang inyong asawa ay nag-iwan ng isang personal na liham para sa inyo na may malinaw na tagubilin na ibibigay lamang ito pagkatapos na maipakita ni Miguel ang kanyang tunay na pagkatao ng walang maskara. Maingat niyang kinuha ang isang nakaselyong sobre na may pulang selyo mula sa kanyang maleta. Lubos akong naniniwala na dumating na ang tamang oras para basahin ninyo ito. Naiwan akong nag-iisa sa maliit at simpleng silid na iyon na may balat sibuyas na dingding, hawak ang sobre sa aking nanginginig na mga kamay. Sa kulay krema na papel na nakasulat sa eleganteng at pamilyar na kaligrapiya ni Elena, naroon ang aking buong pangalan. Para sa aking mahal na Ricardo, ang pinakamatibay at marangal na lalaki na kilala ko. Nanginginig ng matindi ang aking mga kamay habang maingat kong sinisira ang selyo ng pulang selyo ng sobre. Ang kaligrapiya ni Elena ay hindi mapagkakamalan, ang eleganteng at dumadaloy na pagsusulat na pinahangaan ko sa loob ng 40 taon ng maligayang pagsasama. Dahan-dahan akong umupo sa makitid na kama ng simpleng hotel at sa ilalim ng madilim at kumikislap na ilaw ng lampara sa tabi ng kama. Sinimulan kong basahin ang liham na isinulat ng aking asawa para sa eksaktong sandaling ito, para sa tiyak na sandali na ito ng aking buhay. Aking mahal na Ricardo, aking walang hanggang pag-ibig, kung binabasa mo ang mga salitang ito, nangangahulugan ito na sa wakas ay ipinakita na ni Miguel ang kanyang tunay na mukha sa mundo. At ang aking plano ay nagaganap ng eksakto tulad ng inaasahan ko. Lubos kong pinatawad mo ako sa hindi pagkwento ng lahat habang ako ay nabubuhay. Ngunit kailangan kong lubos na maging tunay ang iyong reaksyon upang siya ay maniwala ng walang pag-aalinlangan sa kanyang pansamantalang tagumpay. Ang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng sagana sa aking mukha habang patuloy kong binabasa ang bawat salitang nakasulat ng may pagmamahal. Sa loob ng huling ilang taon ng aking buhay, nakita ko ng may lumalaking sakit kung paano ang aming anak ay lalong naging sakim, lalong naging malupit, lalong naging makasarili. Naaalala mo ba nang pinaalis niya ng walang awa si Mang Tonyo, ang aming tapat na hardinero, dahil lamang humingi siya ng maliit na pagtaas ng sweldo pagkatapos ng 20 taon ng tapat na serbisyo? O nang tumanggi siyang tulungan ang iyong pamangking si David nang mawalan siya ng trabaho at nagugutom ang kanyang pamilya? Malinaw kong nakita kung paano niya tinatrato ang mga katulong, kung paano siya nagsasalita ng may lubos na paghamak tungkol sa mga taong may mas kaunting pera kaysa sa amin. Pinahinto ko ang pagbabasa at tumingin sa maruming bintana ng silid ng hotel patungo sa mga ilaw sa gabi ng Maynila. Sa katunayan, malinaw na nakita ni Elena ang tinanggihan kong tanggapin sa loob ng maraming taon dahil sa bulag na pagmamahal ng isang ama. Ang aming anak ay naging isang tao na hindi namin nakikilala, isang taong lubos na ikahihiya namin. Ngunit mayroon pang mas mahalaga na kailangan mong malaman agad, mahal ko. Ang 10 bilyong piso na lumilitaw sa opisyal na testamento ay hindi ang buong tunay nating kayamanan. Mayroong mga karagdagang lihim na account, mga ari-arian na nakarehistro lamang sa iyong pangalan, mga pamumuhunan na tanging ikaw at ako lang ang nakakaalam. Ang kabuuang tunay na halaga ng ating mga ari-arian ay umaabot sa 22 bilyon at 500 milyong piso. Tumigil ng tuluyan ang aking puso. 22 bilyon at 500 milyong piso. Mas matalino pa si Elena kaysa sa naiisip ko sa aking pinakamalalim na panaginip. Ang mga karagdagang account ay nasa Bangko Sentral, sangay sa Avenida Ayala, nakarehistro sa iyong buong pangalan, Ricardo Reyes. Ang password ay ang petsa ng aming unang halik, Mayo 15, 1985. Nasa Atina Ramon ang lahat ng kinakailangang dokumento, ngunit ibibigay lamang niya ito sa iyo kapag handa ka na ng lubusan na kunin ang ganap na kontrol ng lahat. Nagpatuloy ako sa pagbabasa at bawat linya ay nagpakita kung gaano kalalim ang pagpaplano ni Elena sa komplikadong sitwasyong ito.
Ang iyong gawain ngayon ay obserbahan ng maingat. Hayaan mo si Miguel na maniwala ng matibay na nasa kanya ang lahat. At makikita mo kung paano sinisira ng ganap ang kapangyarihan, tulad ng sabi ng matalinong si Lord Acton. Magastos siya, magsasayang, at ipapakita ang kanyang tunay na bulok na ugali sa buong mundo. Kapag dumating ang tamang oras upang ipakita ka bilang tunay na nag-iisang tagapagmana, natutunan na niya ang halaga ng pagpapakumbaba sa pinakamahirap na posibleng paraan. Ngunit tandaan mo lagi, aking walang hanggang pag-ibig, ang layunin ay hindi kailanman parusahan siya ng malupit, kundi iligtas siya mula sa kanyang sarili. Ang ating anak ay tuluyan ng nawala sa kanyang landas sa buhay, ngunit mayroon pa ring panahon upang matagpuan niya ang kanyang tunay na puso, ang marangal na puso na mayroon siya noong bata pa siya. Tanging sa pamamagitan ng masakit na pagkawala niya matututunan ang halaga ng tunay na mahalaga sa maikling buhay na ito. Nagpatuloy ang liham na may mga tiyak at detalyadong tagubilin. Inihanda ni Elena ang lahat hanggang sa pinakamaliit na detalye, kabilang ang mga mapagkakatiwalaang kontak na tutulong sa akin sa panahong ito ng mahirap na transisyon at isang sunod-sunod na plano upang mabawi hindi lamang ang aking kayamanan, kundi pati na rin umaasa siya ng may pananampalataya ang aming nawawalang anak. Lubos akong nagtitiwala sa iyo na gumawa ng tamang desisyon sa tamang oras. Ikaw ang pinakamatalino at pinakamahabagin na tao na kilala ko. At alam kong sigurado na makikita mo ang paraan upang gawing pagkakataon ng paglago ang kakilakilabot na trahedya na ito para sa aming buong wasak na pamilya. Sa dulo ng liham ay may karagdagang tala na nagpangiti sa akin sa kabila ng aking mga luha. PS sa bangko ay makakahanap ka rin ng isang napaka-espesyal na karagdagang sorpresa. Ang ating matandang kaibigan na si Mang Ben ay lihim na pinangangasiwaan ang ilang pamumuhunan sa teknolohiya na hindi man lang kasama sa pangunahing kalkulasyon. Sabihin na nating ang ating tunay na ari-arian ay maaaring mas mataas pa kaysa sa iniisip mo. Mahal kita ng walang hanggan, ang iyong Elena. Maingat kong tinupi ang liham at inilagay sa loob ng bulsa ng aking basang jacket kasama ang mga legal na dokumento. Nagsimulang iproseso ng aking isip ang lahat ng napakaraming impormasyon. Hindi lamang ako pinrotektahan ni Elena sa pinansyal na paraan ng may napakatalinong isip, kundi gumawa rin siya ng isang natatanging pagkakataon upang turuan si Miguel ng isang aral na maaaring magligtas sa kanyang masamang kaluluwa. Dinampot ko ang telepono ng hotel at tinawagan si Atty. Ramon. Ricardo, ayos lang ba ang lahat? Agad niyang tanong sa akin na may pag-aalala sa boses. Nabasa ko ng buo ang liham, sabi ko ng simple. Kinokontrol ang aking emosyon. Bukas ng umaga gusto kong pumunta sa bangko. Kailangan kong lubos na maunawaan ang sitwasyon bago magdesisyon sa aking mga susunod na estratehikong hakbang. Siyempre, Ricardo, susunduin ko kayo ng 9:00 ng umaga. At Ricardo, ang inyong asawa ay isang tunay na pambihirang babae. Ang ginawa niya para sa inyo, para sa inyong pamilya, ay ang pinakamalalim na pagpapakita ng pagmamahal na nakita ko sa loob ng 30 taon ko bilang isang abogado. Hindi ako halos makatulog ng gabing iyon, hindi dahil sa pagkabalisa o matinding kalungkutan, kundi dahil sa isang kakaibang pakiramdam ng pag-asam. Sa unang pagkakataon, mula nang pumanaw ng labis si Elena, tila mayroon akong malinaw na layunin sa aking buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagkuha ng pera. Ito ay tungkol sa pagkuha muli ng aking anak, ng pagliligtas sa kanyang kaluluwa bago pa mahuli ang lahat. Kinabukasan, dumating si Atty. Ramon ng eksakto sa oras sa hotel sakay ng kanyang itim na Mercedes. Sa biyahe patungo sa bangko sa sentro, ipinaliwanag niya sa akin ang mga karagdagang detalye na ipinagkatiwala sa kanya ni Elena sa ilalim ng propesyonal na lihim. Ang inyong asawa ay nagsimulang maghinala sa pagbabago ni Miguel humigit kumulang 2 taon na ang nakalipas, sabi niya habang nagmamaneho sa masikip na kalsada ng Maynila. Noon niya sinimulang maingat na ayusin ang malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian. Gusto niyang lubos na matiyak na mapoprotektahan kayo anuman ang mangyari
pagkatapos ng kanyang kamatayan. Sa bangko, sinalubong kami ng personal na manager, isang eleganteng babae na nagngangalang Ma'am Carla Reyes, nang may formalidad na nararapat sa mga account na ganoong kalaki. Don Ricardo, lubos kong ikinalulungkot ang inyong pagkawala, sabi niya habang ginagabayan kami sa isang pribadong opisina sa pinakamataas na palapag. Ang inyong asawa ay isang lubos na iginagalang na kliyente rito at hayaan ninyo akong sabihin na ang mga arrangements na ginawa niya upang protektahan kayo ay napakatalino. Sa loob ng sumunod na 2 matinding oras, maingat na ipinaliwanag sa akin ni Patricia ang tunay na lawak ng yaman na matiyagang itinayo ni Elena, ang mga karagdagang lihim na pamumuhunan, ang mga internasyonal na ari-arian sa Palawan at Miami, ang mga investment funds na tahimik na lumago sa loob ng maraming taon nang walang nakakaalam. Ang kasalukuyang kabuuang yaman, isinasaalang-alang ang mga pagbabago sa merkado mula nang pumanaw si Ginang Elena, ay umaabot sa 23 bilyon at 100 milyong piso. Pinal niyang ipinaalam sa akin. Sumandal ako sa upuang balat, lubos na nabigatan sa laki ng nagawa ni Elena at higit sa lahat sa komplikadong plano na idinisenyo niya upang protektahan ang kanyang pamilya. At paano naman ang mga account na alam ni Miguel? Tanong ko nang may pag-usisa. Umiiral talaga ang mga account na iyon at naglalaman ng 10 bilyong piso na nabanggit sa opisyal na testamento. Ngunit ang mga ito ay sakop ng mga sugnay na naipaliwanag na ni Atty. Ramon sa inyo. Kung ang mga sugnay na iyon ay legal na maaktibo, ang mga pondo na iyon ay automatiko ring babalik sa inyo. Umalis kami sa bangko na may ganap na bagong pananaw. Hindi ako isang ulilang balo na nawalan ng lahat. Ako ay isang lalaki na may sapat na yaman upang baguhin ang takbo ng kwentong ito, ayon sa aking sariling matatalinong desisyon. Ngunit kailangan ko munang makita kung gaano kalayo ang kayang gawin ni Miguel sa kanyang bagong papel bilang isang milyonaryong tagapagmana, dahil hindi niya alam na bawat galaw na ginagawa niya ay sinusubaybayan ng isang taong may mas malaking kapangyarihan kaysa sa maiisip niya. Sa sumunod na 2 linggo na nagbunyag ng maraming bagay, naging tahimik akong tagamasid sa pagbabago ng aking anak. Mula sa aking simpleng silid sa hotel at sa tulong ni Atty. Ramon, nakita ko kung paano sinimulan ni Miguel na ipakita ang kanyang tunay na mukha sa mundo ng walang maskara. Ang unang sinyales ay dumating 3 araw pagkatapos niya akong paalisin sa bahay. Tinawagan ako ni Atty. Ramon na may ulat na nagpanlamig sa aking dugo. Ricardo, pinaalis niya ang lahat ng tauhan sa serbisyo, sabi niya sa malalim at nag-aalalang boses. Kay Aling Nena, na nagtrabaho sa kusina sa loob ng 20 na taon ng tapat na serbisyo, at kay Manang Rosa, ang katulong na halos nakita siyang lumaki mula pagkabata. Binigyan niya sila ng kakarampot na sweldo bilang bayad pinsala at pinaalis ng walang anumang paliwanag kundi ang hindi na niya sila kailangan. Tinawagan ni Aling Nena si Atty. Ramon na umiiyak, nagtatanong kung may nagawa siyang masama. Ang babaeng ito ay naghanda ng libu-libong pagkain para sa aming pamilya ng may pagmamahal. Inalagaan niya si Miguel noong bata pa siya na parang sarili niyang anak. Naging parang pangalawang ina siya para sa kanya sa maraming aspeto. At anong dahilan ang ibinigay niya sa kanila? Tanong ko kahit na kinatatakutan ko na ang kakilakilabot na sagot. Ayon kay Aling Nena, sinabi ni Miguel sa kanya na ang mga taong tulad niya ay wala ng lugar sa kanyang bagong buhay ng luho. Nakukuha siya ng mas sopistikadong tauhan, mas akma sa kanyang bagong mataas na katayuan sa ekonomiya. Nagsalita siya sa kanila ng may paghamak na hindi pa niya naipakita noon. Isinara ko ang aking mga mata at nakaramdam ng matinding sakit sa aking dibdib. Tamang-tama si Elena. Ang pera ay nagbubunyag ng tunay na katangian ng aming anak at hindi ito kaaya-aya tingnan. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng bangungot. 1 linggo pagkatapos, ipinakita sa akin ni Atty. Ramon ang mga litrato na kinunan ng isang pribadong investigador sa ilalim ng tagubilin ni Elena. Sa mga larawan, nakikita ko si Miguel na lumalabas sa mga mamahaling tindahan sa Recoleta na may dalang mga bag na nagkakahalaga ng higit pa sa taonang sweldo ng aming mga dating empleyado. Gumastos siya ng 7 milyon at 500,000 piso sa isang araw
Ipinaalam sa akin ni Atty. Ramon habang sinusuri namin ang mga resibo na legal niyang nakuha. Mga damit ng Italianong disenyer, napakamamahal na mga relo ng Swiss, sapatos na gawa sa kamay, mga bagay na hindi naman niya kailangan dahil lamang kaya niyang bilhin. Ngunit ang pinakamasakit sa aking kaluluwa ay ang larawan kung saan siya ay masayang tumatawa kasama ang kanyang mga bagong kaibigan, ang mga mababaw na taong lumapit lamang sa kanya pagkatapos malaman ang kanyang mana. Sa larawan, suot niya ang isang Italianong suite na nagkakahalaga ng higit pa sa lumang kotse ni Aling Nena habang umiinom ng French champagne mula sa isang botelya na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Mayroon pang mas kakilakilabot, patuloy ni Ating Ramon, at ang kanyang ekspresyon ay lalong naging seryoso. Kahapon, pumunta siya sa country club kung saan kayo at ang inyong asawa ay miyembro sa loob ng 20 taon. Kinansela niya ang inyong membership at hiniling na alisin ang inyong pangalan sa lahat ng historical records. Napasinghap ako na tila nasuntok ako ng malakas sa tiyan. Sinabi niya sa manager ng club na hindi na raw kayo mahalaga at ayaw niyang maiugnay ang kanyang pangalan sa inyo saan man sa lungsod. Gusto niyang burahin ang anumang bakas ng inyong pag-iral. Umupo ako sa kama ng hotel at umiyak ng walang kontrol, hindi dahil sa membership sa club na wala akong pakialam, kundi dahil sa sinadyang kalupitan ng mga aksyong ito. Hindi lamang tinatamasa ni Miguel ang kanyang bagong kayamanan. Sinasadya niyang burahin ang aking pag-iral sa kanyang buhay sa pinakamasakit na paraan. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag na hindi ko inasahan. Si Mang Tonyo, ang dating hardinero, ang taong pinaalis ni Miguel ilang taon na, ang nakalipas dahil sa paghingi ng pagtaas ng sweldo. Don Ricardo, pasensya na po kung ginagambala ko kayo sa mahirap na panahong ito, sabi niya sa kanyang mahinahon at magalang na boses. Pero kailangan ko po kayong kwentuhan sa nangyari kahapon. Ipinaliwanag ni Mang Tonyo na pumunta siya sa bahay upang magbigay ng pakikiramay sa pagkamatay ni Elena, ngunit sinalubong siya ni Miguel nang may kalamigan na nagpatahimik sa kanya. Sinabi niya sa akin na ang mga taong tulad ko ay walang karapatang manatili sa bahay na iyon. Sinigawan niya ako na umalis at huwag nang bumalik. Na hindi raw maaaring dumihan ng mga mahihirap ang kanyang bagong buhay bilang milyonaryo, kwento niya, nang may pigil na boses. Don Ricardo, ang pamilya niyo po ay parang pamilya ko sa loob ng 20 taon. Inalagaan ko po ang mga hardin na yon na parang sarili ko at tinrato niya po ako na parang basura sa kalye. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, nanatili akong nakaupo ng tahimik sa loob ng mahabang oras. Tamang-tama si Elena sa kanyang hula. Nakita niya kay Miguel ang isang bagay na tinanggihan kong kilalanin sa loob ng maraming taon. Isang likas na kalupitan na pinapalaki ng kapangyarihan at pera hanggang sa gawing halimaw na hindi makikilala. Kinabukasan, nagdala si Atty. Ramon ng mas nakakagulong balita. Nagpaplano si Miguel na ibenta ang mahahalagang ari-arian, sabi niya habang inilalatag ang ilang dokumento sa mesa ng kape sa hotel. Ang bahay sa Palawan, kung saan kayo nagbabakasyon tuwing tag-init, ang apartment sa sentro na binili ni Elena para kay Miguel noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Pinag-iisipan pa niya ang pagbebenta ng opisina kung saan itinayo ni Elena ang kanyang imperyo sa negosyo. Bakit niya ibebenta ang lahat ng iyon? Tanong ko, kahit na pinaghihinalaan ko na ang sagot. Ayon sa real estate agent, gusto niya raw ng agarang pera para sa mas kapanapanabik na pamumuhunan. Tila, kinumbinsi siya ng ilang bagong kaibigan na mamuhunan sa mga negosyo na nangangako ng mabilis at madaling kita. Sa mga sumunod na araw, pinagmasdan ko mula sa mga anino kung paano patuloy na sinisira ni Miguel ang lahat ng pinagsamahan namin ni Elena sa loob ng mga dekada. Hindi lamang ang mga material na ari-arian, kundi pati na rin ang mga ugnayan ng tao, ang mga pagpapahalaga, at ang pamana ng paggalang na pinanatili ng aming pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Ang nagpaapaw sa salop ay eksaktong 3 linggo pagkatapos ako paalisin. Tinawagan ako ni Atty. Ramon ng 6:00 ng umaga, isang bagay na gagawin lamang niya sa isang tunay na emergency. Ricardo, kailangan niyo pong pumunta agad sa aking opisina, sabi niya nang may pagmamadali.
May nagawa si Miguel na ganap na nagpapabago sa lahat. Isang oras pagkatapos, nakaupo ako sa harap ng mesa ni Ate Asher. Ramon, nanonood ng isang video sa kanyang computer na nagpakaba sa akin. Sa recording na ginawa ng mga security camera ng country club, nakita ko si Miguel na dumating sa isang charity gala na taon-taon naming inoorganisa ni Elena sa loob ng 10 taon. Nagpatuloy ang gala ngayong taon bilang pag-alala kay Elena at inaasahan na magbibigay si Miguel ng simbolikong donasyon upang mapanatili ang tradisyon ng pamilya. Sa halip, nakita namin siyang dumating na may arogante at hindi masikmurang ugali. Nakadamit na parang miyembro ng European royalty at pinutol ang kaganapan upang ipahayag na kinakanselan niya ang lahat ng mga donasyon na ipinangako ng aming pamilya. Patay na ang aking ina, narinig namin siyang sinabi sa isang nabigla na audience. At kasama niya, namatay din ang kanyang mga hangal na kawanggawa. Ang perang ito ay may mas mahusay na gamit kaysa sa pagsasayang sa mga taong hindi marunong pahalagahan. Malinaw ang mga mukha ng pagkabigla at pagkadismaya sa video. Ito ang mga taong kilala at nirerespeto si Elena sa loob ng mga dekada, na nakita si Miguel na lumaki, na nagtiwala sa aming pamilya. Ngunit mayroon pang mas kakilakilabot. Patuloy ni Atty. Ramon at lumipat sa isa pang video. Ito ang nangyari pagkatapos sa paradahan. Sa ikalawang recording na ito, nakita namin si Miguel na kinukompronta ni Mang Victor, isang matandang kaibigan ni Elena na nagpapatakbo ng isa sa mga pundasyong nakikinabang sa aming mga donasyon. Miguel, ikahihiya ka ng iyong ina, sabi ni Mang Victor nang may halatang kalungkutan. Ang mga donasyong ito ay nakakatulong sa daan-daang nangangailangang pamilya. Paano ka nagiging ganyan kalupit? Ang tugon ni Miguel ay nagwasak ng aking kaluluwa sa libu-libong piraso. Ang aking ina ay isang inosenteng idealista. Mas matalino ako sa kanya. Ang pera ay ginawa para tamasahin, hindi para ibigay sa mga talunan na hindi marunong magtrabaho. Pinahinto ni Atty. Ramon ang video at tiningnan ako ng direkta sa mata ng lubos na seryoso. Ricardo, sa palagay ko ay oras na upang iaktibo ang mga sugnay ng testamento. Nalampasan na ni Miguel ang lahat ng posibleng limitasyon. Ngunit may iba akong plano. Binigyan ako ni Elena hindi lamang ng mga legal na kasangkapan upang mabawi ang lahat, kundi pati na rin ng malalim na karunungan upang maunawaan na hindi lamang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagliligtas sa kaluluwa ng aking anak bago pa mahuli ang lahat para sa kanya. Hindi pa, Atty. Ramon. Sabi ko nang may determinasyon na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang linggo. Una, hahayaan ko siyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga aksyon. Kailangan kong makita kung ang pagbabagong ito ay tunay o pansamantala lamang na desperasyon. Hindi ako naghintay ng matagal upang makita kung paano sinimulan ng universo na pagbayarin si Miguel sa kanyang kalupitan. Dumating ang mga kahihinatnan eksaktong 1 buwan pagkatapos niya akong paalisin sa bahay at dumating ito sa paraang hindi ko inaasahan, ang kanyang sariling mga bagong kaibigan. Tinawagan ako ni Atty. Ramon isang umaga na may balita na bagamat nagbigay sa akin ng mapait na kasiyahan, ay nagdulot din ng pag-aalala bilang isang ama. Ricardo, ang mga bagong kasosyo ni Miguel sa pamumuhunan ay tuluyang nawala, sabi niya nang may malalim na tono. Dinala nila ang 2 bilyon at 500 milyong piso. Dahan-dahan akong umupo sa upuan sa silid ng hotel. Pinoproseso ang nakasisirang impormasyon. 2 bilyon at 500 milyong piso. Isang ika-6 na bahagi ng mana na inakala ni Miguel na ganap niyang kinokontrol. Paano ba eksaktong nangyari iyon? Tanong ko. Bagamat alam na ng isang bahagi ng aking sarili ang sagot. Laging sinasabi ni Elena na ang mga manloloko ay naamoy ang kasakiman at kawalan ng karanasan mula sa malalayong distansya. Ayon sa pribadong investigador na patuloy na sinusubaybayan ang kanyang mga aktibidad, nakilala ni Miguel ang mga negosyanteng ito sa isang eksklusibong party sa Bonifacio Global City 3 linggo na ang nakalipas. Pinangakuan nila siyang doblehin ang kanyang puhunan sa loob ng 6 na buwan sa pamamagitan ng isang European art importation business. Lahat ay isang detalyadong panloloko. Ipinadala sa akin ni Ate Shang
Ramon ang mga detalye sa pamamagitan ng text message habang kami ay nag-uusap. Ang mga huwad na pangalan ng mga manloloko, ang kanilang mga alias na ginamit, ang mga mapanlinlang na bank account na ginamit nila. Lahat ay isang sopistikadong operasyon, partikular na target sa mga mayaman at walang karanasan na tagapagmana tulad ni Miguel. Ang pinakamasama ay nilagdaan niya ang lahat ng dokumento nang hindi ako kinonsulta. Patuloy ni Atena Ramon. Tila, sinabi niya sa kanila na hindi na niya kailangan ng mga abogado dahil nagtitiwala siya sa kanyang instinto sa negosyo. Anong kapait na kabalintunaan. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng tawag na hindi ko akalaing darating. Si Miguel. Ang kanyang boses ay ganap na ibang-iba. Mas maliit, takot at mahina. Itay, bulong niya. At sa isang sandali, parang tunog ng batang inaalalayan ko noon kapag nananaginip ng masama. Kumusta, Miguel? Kalmado kong sagot. Inihahanda ang aking sarili sa kung ano ang darating. Kumusta ka, anak? Kailangan ko kayong kausapin agad. Maaari ba tayong magkita? Nanginginig ang kanyang boses sa paraang hindi ko pa narinig sa loob ng maraming taon. Saan mo gustong magkita tayo? Tanong ko, napapansin kong paano niya iniiwasang banggitin ang bahay, ang aming bahay. Maaari po ba kayong pumunta sa bahay pakiusap? Kailangan ko kayong pumunta. Nakikiusap ako. 30 minuto pagkatapos, nakatayo ako sa harap ng pinto ng mansyon kung saan ako naging maligaya sa loob ng 40 taon. Agad na binuksan ni Miguel ang pinto, tila naghihintay siya sa tabi ng bintana. Mukha siyang masama. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay magulo at mamantika. Ang kanyang mamahaling Italianong kamiseta ay lukot na tila natulog siya suot ito at suot niya ang parehong damit mula sa nakaraang araw. Pasok po, pakiusap, sabi niya. Iniiwasan ang aking tingin ng may kahihiyan. Ang bahay ay hindi makilala sa loob. Ang mga kasangkapan na pinili namin ni Elena ng may labis na pagmamahal ay napalitan ng mga malamig at walang kaluluwang modernong piraso. Ang mga larawan ng pamilya ay tuluyang nawala, napalitan ng mamahaling abstract art na walang anumang kahulugan. Maganda ang amoy, parang nabura na maging ang mga alaala sa hangin. Anong nangyari, Miguel? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Bumagsak siya sa bagong leather na sofa at umiyak ng walang tigil. Naloko po ako, Itay. Nawalan ako ng 2 bilyon at 500 milyong piso. Nawala ang mga lalaking pinagkakatiwalaan ko kasama ang lahat ng pera ko. Umupo ako sa tabi niya, nilalabanan ang pag-udyok ng ama na kaagad siyang aliwin. Ito ang sandali ng aral na malinaw na nakita ni Elena at alam kong kailangan kong hayaan itong magpatuloy ng buo ang epekto. At anong plano mong gawin ngayon? Tanong ko ng mahinahon nang hindi pa hinahatulan. Hindi ko alam, hikbi niya ng may kawalan ng pag-asa. Sabi ng mga abogado na kinonsulta ko, halos imposibleng mabawi ang pera. Gumamit ang mga manloloko ng mga pekeng pagkakakilanlan at account sa mga tax haven. Tumanggi si Atty. Ramon na tulungan ako nang hilingin ko sa kanya na hawakan ang kaso. Siyempre, tumanggi si Atty. Ramon na tulungan siya. Alam niya na ang sitwasyong ito ay bahagi ng master plan ni Elena upang turuan si Miguel tungkol sa mga kahihinatnan ng kanyang irresponsableng aksyon. Miguel, bakit mo ako tinawagan? Tanong ko ng direkta. Kailangan kong marinig ang mga salitita mula sa kanyang bibig. Inangat niya ang kanyang mga pulang mata sa akin at sa unang pagkakataon sa loob ng walang katapusang mga buwan, nakita ko ang isang bagay na parang tunay na pagpapakumbaba sa kanyang tingin dahil napagtanto ko na wala na akong ibang kapamilya sa mundo. Lahat ng mga kaibigan na akala ko ay meron ako ay nawala kaagad nang malaman ang nawawalang pera at napakasama ko sa lahat ng taong tunay na nagmamahal sa akin, kasama kayo. Ang mga luha ay mas malakas na dumadaloy ngayon, lalo na kayo, Itay. Ang ginawa ko ay hindi mapapatawad. Pinaalis ko kayo sa bahay pagkatapos lang ng libing ni Inay. Nang higit sa lahat kailangan niyo ako. Naging malupit ako. Naging kakilakilabot ako sa inyo nang walang dahilan. Ito ang unang pagkakataon na narinig ko siyang umako
ng responsibilidad sa kanyang mga aksyon sa loob ng maraming taon. Ngunit alam kong hindi pa kami nakakarating sa kaibuturan ng masakit na aral na ito. At anong inaasahan mong gawin ko ngayon? Tanong ko sa neutral na boses. Hindi ko alam. Aming niya ng may nakakadurog na katapatan. Alam kong hindi ko karapat-dapat ang tulong niyo pagkatapos ng ginawa ko, pero maaari po kayong manatili. Maaari niyo po akong tulungan na malaman kung paano makakawala sa gulong ito na ako mismo ang gumawa. Pumayag akong manatili ng gabing iyon, ngunit hindi sa aming dating silid-tulugan. Ginawa ni Miguel ang sagradong espasyong iyon na sarili niyang silid. Inaalis maging ang huling bakas ni Elena sa lugar na iyon. Sa halip, natulog ako sa silid ng panauhin, isang patuloy na paalala kung paano nagbago ang aking katayuan sa bahay na ito na tinulungan kong itayo. Sa mga sumunod na araw, pinagmasdan ko si Miguel na nakikibaka sa katotohanan ng kanyang mga desisyon. Ang natitirang pera ay malaki pa ring kayamanan, ngunit labis siyang natakot sa mga pagkalugi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naintindihan niya na ang pera ay hindi walang hanggan at na ang masamang desisyon ay may tunay at masakit na kahihinatnan. Itay, sa palagay niyo ba ay didismaya sa akin si inay? Tanong niya isang gabi habang kumakain kami ng tahimik. Ang tanong ay sumira sa aking puso dahil alam kong eksaktong nakita ni Elena ang sitwasyong ito. Mahal na mahal ka ng iyong ina, Miguel, ngunit pinahahalagahan din niya ang katapatan, habag at responsibilidad higit sa lahat. Ikaw, anong sa palagay mo? Binaba niya ang tingin sa kanyang plato. Sa palagay ko ay labis siyang didismaya, hindi lamang dahil sa nawalang pera, kundi dahil sa kung paano ko tinrato ang mga tao, kayo, kay Aling Nena, kay Mang Tonyo, sa lahat ng nagmamahal sa amin sa loob ng maraming taon. Umakto ako na parang halimaw. At anong plano mong gawin tungkol doon? Ito ang mahalagang tanong. Hindi ko alam kung may magagawa pa ako. Ang ilang bagay ay hindi na maibabalik, hindi ba? Ang ilang sugat ay napakalalim. Ang tanong na ito ay nagpakita sa akin na sa wakas ay nagsisimula na siyang maunawaan ang kabigatan ng kanyang mga aksyon, ngunit ang pinakamahalagang pagsubok ay kulang pa rin. 3 araw pagkatapos, dumating ang ikalawang krisis. Tinawagan ako ni Atison Ramon ng maaga na may balita na alam kong darating din kalaunan. Ricardo, humihingi ang bangko ng mga audit sa lahat ng account ng Mana. Tila may nagulat ng mga kahina-hinalang galaw pagkatapos ng panloloko. Ito ay bahagi ng plano. Ano ba ang eksaktong ibig sabihin niyan? Tanong ko, bagamat nahuhulaan ko na ang sagot. Ibig sabihin pansamantala nilang i-freeze ang lahat ng ari-arian habang nag-iimbestiga. Walang access si Miguel sa kanyang pera sa loob ng hindi bababa sa 2 buong buwan. Ibinaba ko ang telepono at umakyat sa hagdan upang sabihin kay Miguel. Ang kanyang reaksyon ang magsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman kung talagang may natutunan siya sa kakilakilabot na karanasang ito. Nanatili siyang tahimik sa loob ng mahabang minuto, pinoproseso ang impormasyon. Pagkatapos, sa aking tunay na pagkagulat, ang kanyang unang mga salita ay hindi takot o desperasyon. Sa palagay ko, ito ang nararapat sa akin, sabi niya sa mahinahon na boses. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pagkatapos ng kung paano ko tinrato ang lahat, marahil ay oras na upang matuto akong mabuhay bilang isang normal na tao. Ang sagot na ito ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit alam kong ang tunay na pagsubok ay darating sa mga susunod na linggo kung kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon nang walang seguridad ng kanyang mana. Ang sumunod na 2 buwan ay ang pinakarebelador sa buhay ng aking anak. Dahil naka-freeze ang mga bank account at tanging ang cash na mayroon siya ang magagamit, napilitan si Miguel na harapin ang isang katotohanan na hindi pa niya naranasan noon. Ang tunay na limitasyon sa ekonomiya. Sa simula, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang marangyang pamumuhay gamit ang mga credit card at mamahaling gamit na binili niya. Ngunit nang dumating ang mga bill at lumipas ang mga bayarin, tinamaan siya ng katotohanan na parang malamig na sampal. Itay,
Hindi ko naiintindihan kung paano gumagana ang mga bagay na ito, sabi niya isang umaga habang nakaupo sa mesa sa kusina na may tumpok ng mga bill sa harap niya. Hindi nagtutugma ang mga numerong ito. Mas mataas ang buwanang gastos ng bahay kaysa sa anumang normal na sweldo. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakita niya ang totoong bill para sa pagpapanatili ng aming pamumuhay. Ako at si Elena ay laging nangangasiwa sa lahat. Pinoprotektahan siya mula sa mga responsibilidad sa pananalapi hanggang sa ginawa namin siyang isang matanda na hindi alam ang tunay na presyo ng anumang bagay. Magkano sa palagay mo ang gastos sa pagpapanatili ng bahay na ito buwan-buwan? Tanong ko nang may tunay na pag-usisa upang malaman kung mayroon siyang anumang ideya sa katotohanan. Hindi ko alam, sagot niya nang may kawalan ng katiyakan. $250,000 marahil? 1,100,000 piso, sabi ko. Ipinapakita sa kanya ang mga bill ng serbisyo, maintenance, insurance, at ang cleaning personnel na kinuha niya pagkatapos niyang paalisin ang aming tapat na mga empleyado. Namutla ng husto ang kanyang mukha. 1,100,000 piso kada buwan at hindi pa kasama diyan ang pagkain, gasolina o anumang personal na gastos para lamang manatiling may ilaw at gumagana ang bahay. Noon niya talaga nagsimulang maunawaan ang laki ng kanyang sitwasyon. Nang walang access sa mga pangunahing account at sa mga fixed expenses na kanyang nilikha, mabilis siyang nawawalan ng pera. Ano ang gagawin ko? Bulong niya nang may tunay na takot sa kanyang mga mata. Well, sagot ko ng mahinahon. Maaari kang magsimulang maghanap ng trabaho. Tumawa siya ng mapait. Trabaho? Itay, wala akong alam gawin. Hindi pa ako nagtrabaho ng isang araw sa buhay ko. Sino ang kukuha sa akin? Ito ay isang valid at masakit na tanong. Si Miguel ay 35 taong gulang, may degree sa kolehiyo na hindi niya kailanman ginamit at ganap na walang karanasan sa trabaho. Kami ni Elena ay inakala na pinoprotektahan namin siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng lahat ng kailangan niya, ngunit sa katotohanan, naiwan namin siyang ganap na walang depensa para sa totoong mundo. Sa sumunod na linggo, pinagmasdan ko si Miguel na nagsisikap maghanap ng trabaho. Ang kanyang unang pagtatangka ay kahabag-habag at nagbubunyag. Nag-apply siya para sa mga posisyon sa pamamahala sa mga prestihiyosong kumpanya. Naniniwala na ang kanyang apelyido at edukasyon ay sapat na. Sinabihan nila ako na kailangan ko raw ng karanasan. Kwento niya pagkatapos ng kanyang ika-5 na bigong interview. Paano ako magkakaroon ng karanasan kung hindi nila ako binibigyan ng pagkakataon? Siguro dapat kang magsimula sa isang mas basic na trabaho, mungkahi ko. Isang bagay kung saan ka matututo habang nagtatrabaho. Ang kanyang pagmamataas ay lumaban sa simula. Ang ideya ng pagtatrabaho sa mga entry-level na posisyon ay tila kahiya-hiya sa kanya, ngunit nang dumating ang ikalawang unpaid na bill sa kuryente at nagbabanta ang kumpanya na putulin ang serbisyo, ang kanyang pananaw ay nagsimulang magbago ng husto. Sa wakas, pagkatapos ng 3 linggo ng nakakadismayang paghahanap, nakakuha siya ng part-time na trabaho sa isang tindahan ng electronics. Ang sweldo ay 60,000 piso kada buwan, isang halaga na dati ay ginagastos niya sa isang hapon ng pamimili. Kahiya-hiya, Itay, sabi niya pagkatapos ng kanyang unang nakakapagod na araw. Ang manager ay 10 taon na mas bata sa akin at tinatrato ako na parang tanga. At ang mga customer, ang ilan ay napaka-demanding at bastos. At anong pakiramdam mo tungkol sa pagtatrabaho? Tanong ko, iniiwasan ang magkomento tungkol sa kabalintunaan na ngayon ay nararanasan niya ang pagtrato na ibinigay niya sa iba sa loob ng maraming taon. Pagod na pagod, aming niya ng may katapatan. Masakit ang aking mga paa, masakit ang aking likod, at hindi ko maintindihan kung paano ito ginagawa ng mga tao araw-araw sa loob ng ilang dekada. Ngunit may isang kawili-wiling bagay ang nagsimulang mangyari pagkatapos ng ikalawang linggo ng trabaho. Nagsimulang magkaiba ang pananalita ni Miguel tungkol sa trabaho at sa mga taong nakikilala niya doon. May isang lalaki doon, si Kuya Ben, na nagtatrabaho sa morning shift, kwento niya isang gabi. Mayroon siyang 2 anak
at inaalagaan niya ang kanyang matandang ama sa pamamagitan ng dalawang trabaho. Hindi siya kailanman nagrereklamo, hindi siya kailanman nahuhuli, at laging tinutulungan ang mga customer ng may ngiti. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagagawa iyon. Nakausap mo ba siya ng kaunti? Oo, kwento niya, 8 taon na siyang nagtatrabaho doon. Nagsimula raw siya nang magkasakit ang kanyang asawa at kailangan niya ng health insurance. Gumagawa siya ng overtime hanggat kaya niya para lang makaraos ang kanyang pamilya. Huminto si Miguel na parang may malalim na iniisip. Itay, nagreklamo ako sa pagkawala ng 2 bilyon at 500 milyong piso. Ngunit siya, marahil ay hindi pa nakakita ng 500,000 piso nang magkakasama sa buhay niya at mas matibay siya kaysa sa akin. Ito ang unang pagkakataon na narinig kong nagpahayag si Miguel ng tunay na paghanga sa isang tao na walang pera o katayuan sa lipunan. Ipagmamalaki ni Elena ang maliit na hakbang na ito patungo sa tunay na empatiya. Ang tunay na punto ng pagbabago ay dumating 1 buwan pagkatapos ng masaksihan ni Miguel ang isang bagay na malalim na nagpabago sa kanyang pananaw sa buhay. Itay, may kakilakilabot na nangyari sa trabaho ngayon, sabi niya ng gabing iyon. Halatang nabalisa at may pulang mata sa pag-iyak. Nakakuha si Kuya Ben ng tawag mula sa ospital. Kailangan ng kanyang ama ng emergency surgery na nagkakahalaga ng 400,000 piso. Hindi ito ganap na sakop ng insurance. At anong nangyari sa kanya? Tanong ko. Pinagmamasdan ang nag-aalalang ekspresyon ng aking anak. Tuluyan siyang bumagsak sa harap ng lahat. Hindi pa ako nakakita ng sino mang ganoon kadesperado sa buhay ko. Sabi niya, wala siyang ganong klasing pera na nagamit na niya ang lahat ng kanyang ipon sa mga medikal na bill ng kanyang asawa na namatay noong nakaraang taon at hindi niya alam kung ano ang gagawin upang iligtas ang kanyang ama. Nanatiling tahimik si Miguel sa loob ng mahabang minuto at nakita ko kung paano siya nakikibaka ng panloob sa isang bagay na malalim. Itay, sa wakas ay sabi niya, nang may determinasyon sa kanyang boses. Mayroon akong relo na mas mahal pa kaysa sa buong operasyon na iyon. Mayroon akong mga suit sa aking aparador na mas mahal pa kaysa sa taunang sweldo ni Kuya Ben. At kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagliligtas sa kanyang ama o pagpapakain sa kanyang mga anak. Anong plano mong gawin tungkol doon? Ito ang mahalagang tanong na magtatakda ng kanyang tunay na pagbabago. Gusto ko siyang tulungan, sabi niya, nang may lubos na pananalig. Ibenta ko ang ilan sa aking mga gamit. Ang Rolex na binili ko noong nakaraang buwan ng 750,000 piso, hindi ko naman talaga kailangan iyon. Pwede kong ibenta at ibigay ang pera kay Kuya Ben para sa operasyon ng kanyang ama. Nang gabing iyon, habang natutulog si Miguel, tinawagan ko si Atijan Ramon nang may pigil na emosyon. Kumusta ang plano? Agad niyang tanong sa akin. Mas mahusay kaysa sa inaasahan ni Elena, sagot ko na may luha sa aking mga mata. Sa palagay ko ay nagbabago na talaga siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakikita ko ang maawaing bata na dati niyang pagkatao. Oras na upang ibunyag ang buong katotohanan. Hindi pa. May isa pa siyang pagsubok na kailangan niyang pagdaanan. Kailangan kong malaman kung ang pagbabagong ito ay permanente o pansamantala lamang na desperasyon. Kinabukasan ibinenta nga ni Miguel ang mamahaling relo at ibinigay ang lahat ng pera kay Kuya Ben. Nang makita ko ang mga luha ng matinding pasasalamat sa mga mata ng masipag na lalaking iyon at ang ekspresyon ng tunay na kasiyahan sa mukha ng aking anak, alam kong narating namin ang isang mahalagang punto sa kanyang pagbabago. Ngunit may isang huling aral na inihanda ang universo para kay Miguel, isang aral na hindi man lang nakita ni Elena sa kanyang napakagaling na plano. Sa parehong linggo, dumating ang isang liham sa koreo na magpapabago muli sa lahat ng hindi inaasahan. Ito ay mula sa isang ibang abogado, isang kumakatawan sa mana ng isang malayo naming tiyuhin ni Elena na namatay kamakailan. Ginoong Miguel, sabi ng liham habang binabasa niya ng malakas na nanginginig ang mga kamay. Ikinalulungkot naming ipaalam sa inyo na pumanaw si Tito Oscar noong nakaraang buwan at pinangalanan kayo bilang kanyang nag-iisang tagapagmana.
Ang kanyang ari-arian ay humigit kumulang 3,750,000,000 piso. Ibinagsak ni Miguel ang liham sa mesa at tiningnan ako ng malaking mga mata, puno ng kawalang paniwala. 3,750,000,000 piso pa, bulong niya. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, pagkatapos ng lahat ng natutunan ko tungkol sa tunay na halaga ng pera, biglang sumulpot ang yaman mula sa wala. Ito ang huling pagsusulit. Ano ang gagawin ni Miguel sa isang bagong yaman pagkatapos niyang maranasan ang relatibong kahirapan at natuklasan ang tunay na habag sa iba? Ang liham tungkol sa mana ni Tito Oscar ay totoo, ngunit may isang mahalagang detalye na hindi pa alam ni Miguel. May kapangyarihan akong magveto sa manang ito ayon sa kasunduan ng pamilya na itinatag ni Elena ilang taon na ang nakalipas na may pambihirang pagpaplano. Si Thomas ay ang nakababatang kapatid niya, isang nag-iisang lalaki na laging lubos na gumagalang sa paghuhusga ni Elena tungkol sa pamilya. Nagdesisyon akong hindi agad ibunyag ang detalyeng ito kay Miguel. Sa halip, gusto kong obserbahan kung paano siya magre-react sa posibilidad na mabawi ang isang kayamanan pagkatapos niyang maranasan ang lubhang kahirapan. Ang kanyang unang reaksyon ay nagpakita ng malalim na pagbabago. Hindi ako makapaniwala, bulong niya habang binabasa ulit ang liham sa ika-10 pagkakataon. Nang akala ko na nawala na ang lahat, nang sa wakas ay natututo na akong mabuhay ng iba at pahalagahan ang tunay na mahalaga, bigla itong lumitaw na parang nahulog mula sa langit. Anong pakiramdam mo tungkol doon? Tanong ko nang maingat. Pinagmamasdan ang bawat ekspresyon na dumaan sa kanyang mukha. Naguguluhan, aming niya ng buong katapatan. 2 buwan na ang nakakaraan, ito ang naging sagot sa lahat ng aking problema. Agad akong tatakbo upang kunin ang pera at bumalik sa aking dating buhay ng luho. Ngunit ngayon ay hindi ako sigurado kung gusto kong bumalik sa walang lamang buhay na iyon. Umupo siya sa sofa sa sala at tumingin sa bintana patungo sa hardin na inalagaan ni Mang Tonyo ng may labis na pagmamahal sa loob ng maraming taon. Itay, alam niyo po ba kung ano ang natuklasan ko sa pagtatrabaho sa tindahan ng electronics? Sabihin mo anak, natuklasan ko na kaya kong gawin ang mga bagay na hindi ko inakala na magagawa ko, na kaya kong magtrabaho ng 8 oras ng walang tigil, na kaya kong lutasin ang mga totoong problema ng mga totoong tao, na kaya kong tumulong ng tunay. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, kapag may nagsasabing salamat sa akin, alam kong tunay kong pinaghirapan niyon. Ang kanyang mga salita ay nagpuno sa aking puso ng pag-asang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming buwan. Ito ang Miguel na inaasahan naming lumabas ni Elena mula sa mga anino ng kanyang pagiging makasarili. Pero alam ko rin na ang 3,750,000,000 piso ay makakatulong sa napakaraming tao. Patuloy niya ng may pag-iisip. Makakatulong ito kay Kuya Ben at sa kanyang pamilya, kay Aling Nena, at sa iba pang mga empleyado na pinatalsik ko ng malupit kay Mang Tonyo, na tinrato ko na parang basura sa lahat ng mga taong nasaktan ko nang akala ko na ang pera ay nagpapataas sa akin sa kanila. Nang gabing iyon, may ginawa si Miguel na lubos na nagpagulat sa akin. Sa halip na magdiwang o gumawa ng mga plano upang agad na kunin ang mana, umupo siya sa mesa ng kusina na may notebook at nagsimulang magsulat ng may konsentrasyon. Anong ginagawa mo? Tanong ko ng may tunay na pag-usisa. Gumagawa ako ng detalyadong listahan, sagot niya nang hindi inaangat ang tingin. Isang listahan ng lahat ng mga taong nasaktan ko, lahat ng mga bagay na nagawa kong mali, at kung paano ko magagamit ang perang ito upang ayusin ang pinsala na ginawa ko. Sa loob ng sumunod na 2 oras, pinagmasdan ko siyang magsulat ng mga pangalan, partikular na halaga, at detalyadong plano. Siyempre, kasama sina Kuya Ben at ang kanyang ama sa listahan, ngunit kasama rin sina Aling Nena, Manang Rosa, Mang Tonyo, ang mga charity foundation na kanyang kinansela, at maging ang mga empleyado sa tindahan ng electronics na nagtatrabaho ng may hindi sapat na minimum na sahod. Itay, maaari po ba akong magtanong ng isang mahalagang bagay? Sabi niya nang matapos siyang magsulat. Siyempre anak, anuman. Sa palagay niyo po ba ay mapapatawad ako ni inay sa lahat ng ginawa ko?
Ang kanyang boses ay nabasag sa pigil na emosyon. Ang tanong ay sumira sa aking puso sa libu-libong piraso dahil alam kong eksaktong plinano ni Elena ang sandaling ito ng pagtuklas sa sarili at tunay na pagsisisi. Mahal ka ng iyong ina ng walang kondisyon, Miguel. Ngunit higit sa kapatawaran, gusto niya na matagpuan mo ang iyong landas tungo sa pagiging taong alam niyang kaya mong maging. At sa palagay niyo ba ay natatagpuan ko na? Sa palagay niyo ba ay tunay akong nagbabago? Bago pa ako makasagot, tumunog ang telepono, nagambala ang sandali. Si Atigaan ka. Ramon ito at ang kanyang boses ay tila apurahan. Ricardo, kailangan ko kayong kausapin kaagad kayo at si Miguel. May mahalagang bagay na lumabas tungkol sa mana ni Tito Oscar na kailangan ninyong malaman. Anong uri ng bagay? Tanong ko ng maingat. Mas gusto kong ipaliwanag ng personal. Napakahalaga upang pag-usapan sa telepono. Maaari ba kayong pumunta sa aking opisina bukas ng umaga? Nang gabing iyon, hindi ako halos makatulog. Alam kong gusto ni Athena Ramon na pag-usapan ang aking kapangyarihan sa pagveto sa mana ni Tito Oscar at na dumating na ang oras upang gumawa ng mahalagang desisyon tungkol sa kinabukasan ni Miguel. Kinabukasan, dumating kami ng maaga sa opisina ni Athena Ramon. Suot ni Miguel ang kanyang uniforme mula sa tindahan ng electronics dahil kailangan niyang magtrabaho pagkatapos ng pulong. Ang makita siyang nakadamit ng simple na may komportabling sapatos sa halip na mamahaling Italianong moccasins ay nagpaalala sa akin kung gaano siya nagbago sa loob ng mahirap na mga buwan na ito. Pakiusap, umupo kayo, sabi sa amin ni Athena Ramon ng seryoso. Miguel, mayroong isang bagay tungkol sa mana ng iyong tiyuhin na kailangan mong malaman agad. Sumandal si Miguel, nakikinig ng maingat at halatang kinakabahan. Ang iyong tiyuhin, si Tito Oscar, ay isang napakatalinong tao at alam na alam niya ang sitwasyon na naganap pagkatapos ng pagkamatay ng iyong ina. Bago siya namatay, nagtatag siya ng isang napaka-espesipikong kondisyon para sa kanyang mana. Anong uri ng kondisyon eksakto? Tanong ni Miguel. At narinig ko ang pagkabalisa sa kanyang boses. Binuksan ni Athena Ramon ang isang makapal na folder at kinuha ang isang opisyal na dokumento na may mga selyo ng notaryo. Ang mana ay maaari lamang maangkin kung ang iyong ama, si Ricardo, ay magpapatunay ng nakasulat na nagpakita ka ng isang pangunahing pagbabago sa iyong pagkatao at na handa kang hawakan ng responsable ang isang kayamanan na ganito kalaki. Ang katahimikan ay pumuno sa opisina na parang isang mabigat at hindi komportabling bigat. Dahan-dahang lumingon si Miguel sa akin at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang halo ng pag-unawa, pagkagulat at isang bagay na tila ginhawa. Alam niyo po ba ang tungkol dito? Tanong niya sa mahinahon at kontroladong boses. Nalaman ko kagabi nang tawagan ako ni Athena Ramon. Sinungaling ako ng may kabaitan. Hindi ito ang oras upang ibunyag na alam ko ang detalyeng ito mula pa sa simula. At anong iniisip niyo? Tanong niya at bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Sa palagay niyo ba ay sapat na ang pagbabago ko upang karapat-dapat sa responsibilidad na ito? Ito ang tanong na hinihintay ko sa loob ng maraming buwan. Ang tanong na magtatakda hindi lamang sa pinansyal na kinabukasan ni Miguel, kundi pati na rin sa uri ng taong siya ay magiging sa mga susunod na taon ng kanyang buhay. Ako ay magmamakaawa sa inyo, magpapangako ng anumang bagay, gagawa ako ng isang dramatikong eksena. Huminto siya at tiningnan ako ng direkta sa mata. Ngunit ngayon sa palagay ko ay magiging maayos ako. Natutunan ko na kaya kong mabuhay ng walang milyon-milyong piso. Natutunan ko na kaya kong magtrabaho ng tapat. Maaari akong mag-ambag sa lipunan. Maaari akong maging kapaki-pakinabang kahit walang yaman ng pamilya. At kung sasabihin kong oo, at kung sasabihin kong handa ka na, ano ang gagawin mo sa 3,750,000 piso? Nang walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang notebook na kanyang isinulat ng nakaraang gabi. Una, aayusin ko ang lahat ng pinsala na nagawa ko. Babayaran ko ang mga taong nasaktan ko.
Ibabalik ko ang mga donasyon na kinansela ko ng malupit. Sisiguraduhin kong walang ibang magdurusa dahil sa aking nakaraang pagiging makasarili. Mas lumakas ang kanyang boses habang nagsasalita. Pagkatapos, gagamitin ko ang pera upang lumikha ng tunay na oportunidad para sa iba. Mga educational scholarship para sa mga anak ng mga manggagawang pamilya. Mga programa sa pagsasanay sa trabaho. Suporta para sa mga manggagawang magulang tulad ni Kuya Ben na nakikibaka araw-araw. At para sa iyo, ano ang matitira para sa iyong personal na buhay? Sapat na para mabuhay ng komportable, ngunit hindi marangya. Hindi ko na kailangang patunayan ang aking halaga sa pamamagitan ng kung ano ang binibili ko o kung saan ako nakatira. Ngumiti siya ng may init na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Itay, itinuro sa akin ng mga buwan na ito na ang tunay na kayamanan ay wala sa iyong bank account. Nasa mga ugnayan na iyong itinatayo, sa pagbabago na ginagawa mo sa buhay ng ibang tao, sa pagtingin sa salamin at paggalang sa taong nakikita mo roon. Kami ni Ation Ramon ay nagpalitan ng makabuluhang tingin. Malinaw na naipasa ni Miguel ang huling pagsusulit ng may karangalan, ngunit mayroon pa ring isang paghahayag. Isang paghahayag na magpapabago sa lahat ng akala niyang alam niya tungkol sa mga huling buwan ng kanyang buhay. Miguel, sabi ko, huminga ng malalim bago magpatuloy. May isa pang kailangan mong malaman, isang bagay na plinano ng iyong ina mula nang siya ay magsimulang mag-alala tungkol sa iyong pagkatao. Tiningnan niya ako ng may pag-usisa, ngunit nakita ko ang isang kislap ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Atayme Ramon, pakiusap, ipakita niyo sa kanya ang totoong dokumento, sabi ko sa abogado. Binuksan ni Ation Ramon ang isa pang folder na mas makapal kaysa sa nauna at inilatag ang ilang dokumento sa mesa. Tiningnan sila ni Miguel nang hindi agad naiintindihan ang nakikita niya. Ito ang mga dokumento ng totoong testamento ng iyong ina, simula ko sa kalmadong boses. Ang testamento na inihanda ng iyong ina, alam na alam kung anong uri ng reaksyon ang magkakaroon ka kapag naniwala ka na minana mo ang lahat. Ang totoong testamento, bulong ni Miguel, at ang kanyang mukha ay nagsimulang mamutla. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka kailanman iniwan ng iyong ina ng 10 bilyong piso, Miguel. Ang lahat ng nangyari sa mga buwan na ito, ang lahat ng iyong naranasan, ay bahagi ng isang maingat na inihandang plano upang iligtas ka mula sa iyong sarili. Ipinaliwanag ko noon ang lahat ng nakatago sa loob ng ilang buwan. Ang sugnay na nagbabalik ng mana sa akin kung magpakita siya ng kalupitan, ang pagkakaroon ng mga karagdagang account na kontrolado ko, at ang katotohanan na hindi ko kailanman nawala ang aking posisyon bilang pangunahing tagapagmana. Palagi kong alam ang nangyayari. Patuloy ko. Nakita kong puno ng luha ng pag-unawa ang kanyang mga mata. Gusto ko lang na matutunan mo ang mga aral na kailangan mo. Ibig mo bang sabihin, bumagsak ang kanyang boses. Ibig kong sabihin, mahal na mahal ka ng iyong ina, kaya handa siyang paniwalain ka na nawala ang kanyang pagmamahal upang mailigtas ka. At ako, handa akong hayaan kang paalisin ako sa bahay, tratuhin ako ng malupit, hamakin ako, dahil alam kong iyon lamang ang paraan para matuklasan mo kung sino ka talaga. Tuluyang bumagsak si Miguel. Hindi ito ang desperadong pag-iyak ng isang nawalan ng pera, kundi ang malalim na pag-iyak ng isang sa wakas ay nakauunawa sa laki ng pag-ibig na kanyang natanggap ng hindi niya namamalayan. Alam ni inay na magiging halimaw ako, hikbi niya, at gayon paman, nakahanap pa rin siya ng paraan upang iligtas ako mula sa aking sarili. At kayo, sabi niya sa pagitan ng mga luha, kayo ay tiniis ang lahat ng aking kalupitan, alam niyo na kaya niyo akong pigilin anumang oras. Isinulat ng iyong ina sa kanyang liham na ang layunin ay hindi kailanman parusahan ka, kundi iligtas ka. At handa akong tiisin ang anumang bagay kung iyon ay nangangahulugan ng pagkuha muli ng aking anak. Binigyan kami ni Ate Ramon ng isang kahon ng panyo at matiyagang naghintay habang pinoproseso ni Miguel ang lahat ng nakakabiglang impormasyon. Kaya, ang 2 bilyon at 500 milyong piso na nawala ko sa mga manloloko, tanong niya sa pagitan ng mga hikbi. Totoong pera iyon? Totoong pera,
sagot ni Atina Ramon. Ang bahaging iyon ay hindi plinano. Inilagay ng iyong ina ang halagang iyon sa mga account na talagang magagamit mo. Umaasa na magkakamali ka sa pananalapi, na magtuturo sa iyo ng mahahalagang aral. Pinabilis lamang ng mga manloloko ang masakit na prosesong iyon. At ang mana ni Tito Oscar ay totoo rin, sabi ko. Ngunit tulad ng alam mo na ngayon, ito ay nakasalalay sa aking pag-apruba. Si Tito Oscar ay bahagi ng plano ng iyong ina mula pa sa simula. Nanatiling tahimik si Miguel sa loob ng mahabang minuto. Pinoproseso ang lahat ng natutunan niya. Sa wakas ay inangat niya ang kanyang mga mata sa akin na may ekspresyon na isang halo ng matinding sakit, malaking pasasalamat at isang bagay na tila pagkamangha. Itay, mapapatawad niyo po ba ako? Bulong niya sa nabasag na boses. Hindi lamang para sa kakilakilabot na mga buwan na ito, kundi para sa mga tao ng pagiging makasarili, malupit at bulag sa lahat ng ginawa niyo ni Inay para sa akin. Pinatawad na kita, Miguel. Pinatawad na kita mula sa unang araw dahil alam kong ang anak na pinalaki ko ay naroon pa rin sa isang lugar sa ilalim ng lahat ng kapaitan at kasakiman na iyon. At ngayon? Tanong niya sa maliit na boses. Ano ang mangyayari sa lahat ng pera? Sa totoong mana? Kinuha ko ang isang dokumento na inihanda ko ng nakaraang gabi. Sa tulong ni Atisha Ramon, nagpasya akong hatiin ang lahat ng pantay sa pagitan natin, sabi ko. Ngunit may mga partikular na kondisyon. Ang iyong bahagi ay mapupunta sa isang pondo na pinangangasiwaan ng magkasama natin. Bawat mahalagang desisyon sa pananalapi ay kailangan nating gawin ng magkasama at isang malaking bahagi ay obligado na ilaan sa mga gawaing kawanggawa at sa pag-aayos ng pinsala na ginawa mo. At kung hindi mo tatanggapin ang mga kondisyong ito, kung gayon ay makakatanggap ka ng isang nakapirming halaga upang mabuhay ng komportable, ngunit wala kang access sa pangunahing kayamanan. Ang desisyon ay ganap na sa iyo. Hindi nag-alinlangan si Miguel ni isang segundo. Tinatanggap ko. Tinanggap niya ang lahat ng kondisyon ng walang anumang reserbasyon. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumakad patungo sa bintana. Itay, sa mga buwan na ito, may natutunan ako na hindi ko kailanman naintindihan noon. Ang pera ay may tunay na halaga lamang kung alam mo kung paano ito gamitin para sa kabutihan. Nang walang karunungan na iyon, ito ay papel lamang na sumisira sa iyong kaluluwa. At paano naman ang iyong trabaho sa tindahan ng electronics? Magpapatuloy akong magtrabaho doon, sagot niya ng may determinasyon. Kahit sa loob ng mas matagal na panahon. Si Kuya Ben at ang iba pang mga kasamahan ko ay naging tunay kong kaibigan, hindi tulad ng mga linta na nakapaligid sa akin dati at gusto ko ang pakiramdam ng pagkumita ng aking sweldo, gaano man ito kaliit. Nagsimulang ihanda ni Atty. Ramon ang mga opisyal na dokumento habang kami ni Miguel ay nag-uusap tungkol sa mga susunod na hakbang. Ngunit mayroon pang isang pag-uusap na kailangan naming gawin. Miguel, may kailangan akong itanong sa iyo at gusto kong maging lubos kang tapat sa akin. Siyempre, Itay, ano po yon? Ginagawa mo ba ang lahat ng ito, ang pagbabagong ito sa ugali? Dahil ba tunay kang nagbago? O dahil ba alam mo na ngayon na kontrolado ko ang pera? Ito ang pinakamahalagang tanong. Ang tanong na magtatakda kung sulit ba ang lahat ng pinagdaanan namin. Maingat na nagmuni-muni si Miguel bago sumagot. 2 oras na ang nakakaraan nang akala ko na nakasalalay ako sa inyong pag-apruba upang makuha ang mana ni Tito Oscar. Nagpasya na ako na kahit tanggihan nyo ang mana na iyon, magpapatuloy akong maging isang mas mabuting tao. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa wakas, ay gusto ko ang taong nagsisimula akong maging. Lumapit siya sa akin at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Itay, ang mga buwan na ito ng pagtatrabaho, ng pakikibaka, ng pagkikita sa mga totoong tao na may totoong problema ay nagturo sa akin ng isang bagay na hindi kailanman na ituro sa akin ng 35 taon ng pribilehiyo, na ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa mga ugnayan na iyong itinatayo at sa kabutihan na ginagawa mo sa mundo. Ang pera ay isang kasangkapan lamang upang makamit iyon. At sigurado ka bang hindi ka nababalik sa dati mong pagkatao? Hindi ko maipapangako na hindi ako magkakamali, aming niya ng may katapatan.
Pero maipapangako ko na hindi ko kailanman malilimutan ang mga aral na natutunan ko sa mga buwan na ito. At kung sakali man na magsimula akong lumihis sa landas, sana ay pigilan niyo ako ulit. Nang hapong iyon, nilagdaan namin ang lahat ng kinakailangang dokumento. Si Miguel ay opisyal na naging co-owner ng isang kayamanan na ngayon ay umaabot sa mahigit 25 bilyong piso, kabilang ang mana ni Tito Oscar at ang mga pamumuhunan na lumago sa panahon ng krisis. Ngunit mas mahalaga kaysa sa anumang halaga ng pera ay ang aming nabawi, ang aming ugnayan bilang ama at anak, at ang oportunidad na gamitin ang aming yaman upang gumawa ng tunay na pagbabago sa mundo. Nang lumabas kami sa opisina ni Atisha Ramon, ginulat ako ni Miguel sa isang hindi inaasahang hiling. Itay, maaari po ba tayong bumisita kay Mang Tonyo? Gusto ko po siyang personal na humingi ng tawad at mag-alok hindi lamang ng kanyang trabaho, kundi ang posibilidad na palawakin ang mga hardin at marahil ay magsimula ng isang landscaping business na may suporta sa pananalapi mula sa atin. Habang naglalakad kami patungo sa kotse, pinag-isipan ko ang himala na aking nasaksihan. Tamang-tama si Elena mula pa sa simula. Minsan, para iligtas ang isang mahal mo, kailangan mong handang hayaan siyang bumagsak, hayaan siyang matuto mula sa kanyang mga pagkakamali, hayaan siyang matuklasan para sa kanyang sarili ang halaga ng tunay na mahalaga. Ngunit mayroon pa ring huling sorpresa, isang bagay na hindi man lang nakita ni Elena at na magpapabago sa aming pananaw sa buong pambihirang karanasang ito. 3 buwan pagkatapos ng aming pagkakabalikan, habang inoorganisa namin ang unang taunang pagpupulong ng pundasyon na aming itinatag bilang pag-alala kay Elena, dumating ang isang liham na magbabago, magpakailanman sa aming pag-unawa sa buong karanasang ito. Ito ay mula sa isang notaryo sa Cebu na nagpapaalam sa amin tungkol sa isang safety deposit box na lihim na pinanatili ni Elena sa loob ng maraming taon. Ang kahon ay maaari lamang buksan pagkatapos matugunan ang ilang partikular na kondisyon, na si Miguel ay nagtrabaho para sa kanyang sariling pera sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan, na tunay siyang nakatulong sa isang nangangailangan, at na ang ama at anak ay lumagda sa mga opisyal na dokumento ng pagkakabalikan. Talagang naisip ni Inay ang lahat. Bulong ni Miguel habang binabasa namin ang liham ng magkasama. Mayroon pa siyang mga plano kahit pagkatapos naming matutunan ang mga aral. Naglakbay kami sa Cebu sa parehong linggo. Sa bangko, isang empleyado ang nagdala sa amin sa isang underground vault kung saan naghihintay ang isang medium-sized na metal safe deposit box. Nang buksan namin ito, may nakita kaming hindi inaasahan ng sino man sa amin. Bukod sa ilang karagdagang financial document, mayroon ding koleksyon ng mga liham, lahat ay isinulat ni Elena sa huling 2 taon ng kanyang buhay. Mga liham na may petsa at numerado na nakatuon sa mga partikular na sandali sa proseso ng aming pagpapagaling ng pamilya. Ang unang liham ay minarkahan para sa oras na natutunan na ni Miguel ang halaga ng trabaho. Aking mahal na anak, basa ni Miguel ng malakas na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mukha. Kung binabasa mo ito, nangangahulugan ito na natuklasan mo ang isang bagay na palagi kong alam na nasa loob mo. Ang kakayahang maging malakas, independent, at maawain. Ang trabaho ay hindi parusa. Ito ay isang regalo na nag-uugnay sa iyo sa iyong sariling kakayahan at dignidad. Ang ikalawang liham ay para sa akin. Para kay Ricardo, ang pinakamatibay na tao na kilala ko, basa ko nang nanginginig ang boses. Aking walang hanggang pag-ibig. Salamat sa pagiging matibay ng hindi ko kaya. Salamat sa pagmamahal sa ating anak, sapat na upang hayaan siyang gumawa ng masakit na pagkakamali. Alam kong ang mga buwan na ito ang pinakamahirap sa iyong buhay, ngunit alam ko rin na ikaw lamang ang tao sa mundo na may kakayahang gabayan si Miguel, pabalik sa kanyang tunay na puso. Ngunit ang liham na lubos na nagpabigla sa amin ay ang huli, na minarkahan para sa oras na ang ama at anak ay tunay na pamilya muli. Aking 2 pag-ibig, nagsimula ito. Kung binabasa ninyo ito ng magkasama, nangangahulugan ito na ang himala na aking inaasahan ay talagang nangyari. Miguel, natuklasan mo na ang tunay na kayamanan
ay wala sa kung ano ang iyong pag-aari, kundi sa kung ano ang iyong ibinibigay. Ricardo, ipinakita mo muli na ang tunay na pag-ibig kung minsan ay nangangailangan ng pinakamalaking tapang, ang pagpapakawala upang mabawi. Ngunit mayroon pang isa na kailangan ninyong malaman, patuloy ng liham. Isang bagay na itinago ko maging kay Ataynan Ramon hanggang sa sandaling ito. Sa loob ng huling 5 taon, tahimik akong nagdodonate ng milyon-milyong piso sa mga organisasyong kawanggawa sa buong mundo. Hindi ko ito ginawa sa pamamagitan ng aming Family Foundation dahil gusto kong ito ay ganap na anonymous. Kami ni Miguel ay nagkatinginan ng may pagkamangha habang ako ay nagpapatuloy sa pagbabasa. Lihim kong binayaran ang edukasyon sa kolehiyo ng higit sa 500 estudyanteng kapuspalad. Pinunduhan ko ang 3 ospital sa mga rural na lugar. Nagtatag ako ng mga pondo para sa mga solong magulang, mga programa sa nutrisyon ng bata, at mga kanlungan para sa mga biktima ng karahasan sa tahanan. Ipinaliwanag ng liham na nag-donate si Elena ng halos 5 bilyong piso sa loob ng mga taong iyon. Ngunit isinasaayos niya ang mga donasyon upang automatikong magpatuloy pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung mapapatunayan namin na handa kaming ipagpatuloy ang kanyang pamana. Ang kabuuang tunay na ari-arian ng aming pamilya, kabilang ang mga nakaprogramang donasyon at mga obligasyon sa hinaharap, ay 32 bilyon at 500 milyong piso, ibinunyag ng liham. Ngunit ito ay may pinakamalaking responsibilidad na maiisip ninyo, gamitin ang kayamanang ito upang baguhin ang mga buhay, hindi lamang upang mabuhay ng komportable. Sa dulo ng liham ay may mga partikular na tagubilin kung paano ipagpatuloy ang mga programang kawanggawa na itinatag ni Elena, mga kontak ng mga organisasyon na nakakatanggap ng mga anonymous na donasyon at isang detalyadong plano upang palawakin ang mga pagsisikap na ito sa loob ng susunod na 20 taon. P.S. Pagtatapos ng liham. Sa kahon na ito ay makakahanap din kayo ng titulo ng bahay sa bawat lugar na tinulungan namin. Hindi ito para gamitin ninyo bilang vacation homes, kundi bilang operation centers upang personal na subaybayan ang epekto ng inyong mga donasyon. Gusto kong makilala ninyo ang mga pamilya na inyong tinutulungan na makita ng direkta kung paano binabago ng inyong mga desisyon ang mga tunay na buhay. Kami ni Miguel ay nanatiling nakaupo ng tahimik sa loob ng mahabang minuto. Nabigatan sa laki ng ginagawa ni Elena ng lihim at sa responsibilidad na ngayon ay nasa amin. Itay, sabi ni Miguel sa wakas, naiintindihan niyo po ba ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang iyong ina ay hindi lamang nagtuturo sa atin tungkol sa pera at pagkatao, sagot ko. Inihahanda niya tayo upang maging tagapamahala ng isang pamana na higit pa sa ating pamilya. Sa mga sumunod na linggo, sinimulan naming kontakin ang mga organisasyon na lihim na sinusuportahan ni Elena. Bawat pag-uusap ay nagpakita ng mga bagong dimensyon ng kanyang tahimik na pagkabukas palad. Mga direktor ng mga bahay ampunan na hindi alam kung paano pasalamatan ang anonymous na anghel na nagligtas sa kanilang mga institusyon. Mga magulang na nakapag-alaga sa kanilang mga anak salamat sa mga programa na pinunduhan niya. Mga estudyante na nakapagtapos ng kolehiyo nang hindi alam kung sino ang nagbayad ng kanilang edukasyon. Nakakabigla, sabi ni Miguel sa akin isang gabi, habang sinusuri namin ang mga ulat ng epekto ng mga donasyon. Nakatulong si Inay sa libu-libong tao nang hindi kailanman umaasa ng pagkilala o pasasalamat. Paano tayo makakauwi sa halimbawa na iyon? Hindi natin kailangang umabot agad, sagot ko. Kailangan lang nating magsimula ng paunti-unti, isang pamilya sa isang pagkakataon. Nagdesisyon kaming simula ng pagbisita sa mga sentro na itinatag ni Elena. Ang aming unang biyahe ay sa isang ospital sa probinsya ng Pilipinas na ganap niyang pinunduhan. Ang makita ang mga doktor na nagliligtas ng mga buhay gamit ang kagamitan na ipinagkaloob ng aming pera. Ang makilala ang mga pamilya na nakatanggap ng libreng paggamot ay isang karanasan na malalim na nagpabago sa aming pananaw kung ano ang ibig sabihin ng maging mayaman. Ito ang gusto ni Inay na maunawaan natin.
sabi ni Miguel habang tinutulungan ang isang batang ama na punan ang mga form para sa paggamot ng kanyang anak. Ang pera ay hindi premyo na ating napanalunan. Ito ay isang kasangkapan na ipinagkatiwala sa atin upang gumawa ng kabutihan sa mundo. Isang taon pagkatapos ng aming pagkakabalikan, opisyal naming itinatag ang Mercedes Martinez Foundation na si Miguel ang Executive Director at ako ang Chairman ng Board. Iniwan na ni Miguel ang kanyang trabaho sa tindahan ng electronics, ngunit pinanatili niya ang kanyang mga pagkakaibigan kina Kuya Ben at sa iba pang mga lalaki na nakilala niya roon. Sa katunayan, ilan sa kanila ay nagtatrabaho na ngayon para sa aming pundasyon, ginagamit ang kanilang mga karanasan sa tunay na buhay upang makilala at matulungan ang mga nangangailangang pamilya. Alam niyo po ba kung ano ang pinakakakaiba sa lahat ng ito? Tanong sa akin ni Miguel sa panahon ng pagbubukas ng aming ika-10 scholarship program. Ano? Mas masaya ako ngayon sa pagtatrabaho ng part-10 na oras sa isang araw upang tulungan ng iba kaysa sa dati ng kaya kong bilhin ang anumang gusto ko. Tamang-tama si Inay, ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa pag-alam na ang iyong buhay ay may mas malaking layunin kaysa sa iyong sarili. Nang gabing iyon, habang sinusuri namin ang mga aplikasyon para sa aming bagong programa ng pautang para sa maliliit na negosyo ng mga manggagawang magulang, pinag-isipan ko ang pambihirang paglalakbay na aming naranasan. Hindi lamang inayos ni Elena ang kaligtasan ng kaluluwa ng kanyang anak, kundi ang kumpletong pagbabago ng aming pamilya sa isang bagay na mas makapangyarihan at makahulugan kaysa sa dati naming naranasan. Itay, sabi ni Miguel habang inaaprubahan namin ang imakanta bagong pautang. Sa palagay niyo po ba ay ipagmamalaki tayo ni Inay? Tiningnan ko ang aking anak na mula sa pagiging isang makasarili at malupit na tagapagmana ay naging isang lalaking nakatuon sa pagbabago ng mundo, isang pamilya sa isang pagkakataon. Naisip ko si Elena, ang kanyang hindi kapani-paniwalang komplikadong plano upang iligtas kaming lahat. Ang kanyang pananampalataya na ang pag-ibig at karunungan ay maaaring magtagumpay laban sa kasakiman at pagiging makasarili. Sa palagay ko ay alam ng iyong ina kung ano ang magiging tayo, sagot ko. At sa palagay ko, sa sandaling ito, nasaan man siya, nakangiti siya dahil ang kanyang plano ay hindi lamang gumana, kundi nalampasan pa ang kanyang pinaka-optimistikong inaasahan. Ngumiti si Miguel at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Sa labas, tulog ang lungsod, walang kamalayan sa katotohanan na sa simpleng opisina na iyon ay 2 lalaki ang nagtatrabaho hanggang gabi, nagpaplano kung paano gamitin ang isang kayamanan upang baguhin ang mundo. Hindi ko siya iniligtas sa pamamagitan ng pera, iniligtas ko siya sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanya na iligtas ang kanyang sarili. At sa proseso, natuklasan namin na ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman ang aming pinansyal na yaman, kundi ang walang hanggang kakayahan ng puso ng tao na baguhin ang sakit sa habag, ang pagiging makasarili sa pagkabukas palad at ang pagkawala sa layunin. At si Elena, ang aking mahal na Elena, ay alam na alam ito mula pa sa simula. Epilogo. 20 taon pagkatapos, ang Mercedes Martinez Foundation ay lumago at naging isa sa pinaka-iginagalang na mga organisasyong kawanggawa sa Latin America. Ikinasal si Miguel sa isang guro na nakilala niya sa isa sa aming mga programang pang-edukasyon at magkasama silang nagpapalaki ng 2 anak na may mga pagpapahalaga sa habag at paglilingkod na laging gustong itanim ni Elena. Nakahanap ako ng kapayapaan sa aking papel bilang lolo at mentor. Alam na ang pamana ni Elena ay magpapatuloy sa loob ng mga henerasyon. Ang mansyon, na dating pinangyarihan ng napakaraming kalupitan, ay naging isang sentro ng komunidad kung saan ang mga nangangailangang pamilya ay nakakatanggap ng suporta at gabay. Sina Aling Nena at Manang Rosa ay bumalik hindi bilang mga empleyado, kundi bilang mga coordinator ng programa na tumutulong sa ibang mga manggagawang babae. Si Mang Tonyo ay nagpapatakbo na ngayon ng isang paaralan ng landscaping na nagtuturo sa mga kabataang kapuspalad. At si Kuya Ben, ang lalaki na nang hindi niya nalalaman ay ang nag-udyok sa pagbabago ni Miguel, ay ngayon ang subdirektor ng aming pundasyon
kasama ang kanyang ama na nakabawi at nagtatrabaho bilang voluntaryo sa aming mga programa para sa mga matatanda. Isang hapon habang kami ni Miguel ay bumibisita sa sementeryo kung saan nakahimlay si Elena, naglagay ang aking anak ng sariwang bulaklak sa kanyang libingan at bumulong, "Salamat, inay, sa pagmamahal sa akin ng sapat upang iligtas ako mula sa aking sarili." Habang lumulubog ang araw sa Maynila, alam kong payapa si Elena. Ganap na gumana ang kanyang plano, hindi lamang niya iniligtas ang kanyang anak, kundi lumikha din siya ng isang pamana ng pagmamahal at paglilingkod na patuloy na magpapabago ng mga buhay, matagal na matapos kaming lahat ay mawala. Kung nasiyahan ka sa kwentong ito, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpindot sa like button. Sa ganitong paraan, makakasulat ako ng maraming iba pang kwento na tulad nito. Maraming salamat ng maaga. At ikaw, ano ang gagawin mo sa sitwasyon ng taong ito? Gusto ko talagang malaman ang iyong opinyon, kaya isulat mo ito rito sa mga komento. Laging interesado akong malaman kung ano ang iniisip mo. At sabihin mo rin sa akin kung saan mo pinapanood ang kwentong ito. Kung gusto mong makarinig pa ng mga kwento ng buhay na tulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa channel na Los Consejos del Abuelo, Mga Payo ni Lolo. Marami pang naghihintay sa iyo. Isang malaking yakap at hanggang sa susunod.